Alam nyo ba mga kabayan, unang apak ko sa abroad ay sa Saudi Arabia, Riyadh. Isang worst na country, isang country na napakahirap pag andun ka na nagtatrabaho kasi mahigpit sila doon at saka mas maganda din sa mga OFW na mga babae kasi yung mga babae doon sa Saudi Arabia ay protektado ng mga lalaki, pinoprotektahan ng mga lalaki yan doon sa Saudi Arabia. Kaya kung mag-abroad yung mga babae dito galing Pilipinas papuntang Saudi, safe po yung mga babae kasi walang bimbangan doon. Tapos yung unang dating ko doon, tinawag ako nila, tapos hindi ko alam, grabe yung kaba ko, grabe yung takot ko kung ano yung itatanong nila kasi English lang yung baon, tapos yung Arabic nila, yung kinakabahan ka, tapos yung tinatanong mo sa sarili mo kung ano ba to sila, Arabic ba sila pure o marunong ba sila mag-English. Pero nung pinaharap na nila ako sa kanila, buong pamilya sila andyan, hindi nagtanong sila, English speaking sila kasi mga professional sila. Yun, nasurtihan lang ako kasi yung amo ko sa Riyadh ay pareho sila mga professional at marurunong sila, pamilya sila na marurunong mag-English. Pero kung mayroong ibang mga kababayan natin na napunta doon sa mga medyo bukid-bukid na at saka yung amo nila hindi marunong mag-English, yun, mahirap yun kasi hindi kayo magkakaintindihan. At saka bilang isang OFW, dapat mayroon kang baon na isang katirbang pasensya. Kasi hindi mo alam bago sa atin, hindi natin alam yung mga ugali natin. Kahit nga tayo mga Pilipino ay dapat natin magpasensya. Mas lalong-lalo na sa kanila na magpasensya din tayo. Isang mahabang isang katirbang pagpapasensya yung ating babaon. So ayun na, kasi na-interview ka na nila, nakausap ka na nila, ikaw yung bagong dating dyan sa bahay na yan, bahay ng mama nila. So ikaw ngayon yung utos-utusan kasi ang sabi nila para alam ko daw kung paano gagawin ang lahat. So ako na yung inutos-utusan. Dumating sa punto na hindi naman sila lahat ay mag-i-English na magsabi sa'yo. So yung isa niyang kapatid humingi sa akin ng plastic. Inirabik niya ako. Sabi niya sa akin, Mia, give me a kiss. So ako ngayon nagtataka kasi humihingi na siya ng kiss. So hindi ko alam, yung tanong na ako doon sa mga kasama ko, ano ba yun ang kiss? Kasi natatawa lang sila kasi yung hindi ko na hindi na ako nagbalik doon kasi nanghihingi ng kiss, ayaw ko, di ba? Siyempre manghihingi ng kiss. Yun pala, ang kiss sa kanila ay plastic. Tapos yung pangalawang araw ko doon, tinawag naman ako ng mama ng amo ko. Ang sabi, tutulungan ko daw yung mga kasama ko, yung mga luma doon, tutulungan ko daw na magtanggal ng kuting. Idi umagang-umaga hinanap ko yung pusa kasi ang akala ko yung kuting. Yun pala sa kanila is kortina. Yung hanap ng pusa doon sa labas. Ito rin ang mga kasama ko, pinagkaisahan nila ako, tawa rin sila ng tawa. Alangan naman magagalit ako sa kanila, nakitawa na rin ako kasi pag magalit ka doon, talo ka, iiyak ka na lang, malayo yung pamilya mo, di ba? O yun, makisabay ka na lang sa kanila.